Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin si Allah, dakilain natin si Allah, at pagkatapos nun ay pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin. Alhamdulillah. Salamat. Natapos natin yung buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. Tayo ay nasa pangunang ano ngayon? Pangunang Jumaa ba? Ng Shawwal o pangalawa? Ha? Pangunang Jumaa? Alhamdulillah. So yun ang ipasalamat natin kay Allah sapagkat tayo ay naabutan pa sa Shawwal. Alhamdulillah. So yung iba, naabutan sila ng Ramadan pero hindi na sila naabutan ng Shawwal. Alhamdulillah. So ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating pag-uusapan ay mahalaga ito bilang isang Muslim dahil tayo ay hindi nabubuhay kung hindi kumakain. Di ba? Hindi tayo nabubuhay kung hindi tayo kumakain. So, ang tao kailangan niyang kumain para mabuhay. So, dito sa Islam ay binigyan tayo ng katuruan kung ano ang dapat kainin, kung ano ang hindi pwedeng kainin sapagkat ang Islam ay kumpletong panuntunan ng ating buhay dito sa mundo. So ang Islam ay hindi lang ito bastang relihiyon na kung saan ay sasamba ka lang ng every Friday, sasamba ka lang every Ramadan. Hindi ito. Ang Islam ay kahit ikaw ay sa pagtulog mo, sa pagkagising mo, sa pagsuot mo ng damit, pagsuot mo ng tsinelas, paggawa mo ng bata kasama ang iyong asawa, ano pa man, ito ay nandun ang Islam. Hindi tayo hinayaan. So kasama natin ang tinatawag na Islam. Kaya sinasabi nila, the complete way of life, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So ngayon, patungkol naman sa pagkain, ay mahalaga na malaman natin kung ano ang pinagbabawal at kung ano ang hindi ipinagbabawal. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay mga hatol o batas sa pagkain. So, sa Arabic, ang pagkain ay ta'am. Ta'am. At kapag marami, ibig sabihin, plural, at ima, hindi mat'am. Kasi mat'am, restaurant yun. Ha? So, mashallah. So, ang ta'am, ito yung pagkain. So, at ima, ibig sabihin, iba't ibang uri ng pagkain. So, ngayon, sinabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu. Ibig sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lahat ng mga pagkain na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala na nandito sa mundo, ito ay pwede. Liban na lang sa kung ano ang ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na kainin ito. Katulad na lamang ng karugtong ng aya na ito, yung mga patay, yung namatay na pagkain. So, malalaman natin mamaya kung anong uring patay na pagkain ang pwede o anong hindi pwede. No? At sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayong isang katauhan, kumain kayo sa kung ano man ang nasa kalupaan na ito ay halal, ipinapahintulot at malinis. Pwedeng kainin, mga kapatid. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. So sabi dito, kumain kayo, sabi ni Allah, at kumain kayo at uminom kayo at huwag kayong magsayang. So huwag kayong magsayang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So tayo ay inutusang kumain, uminom, at huwag tayong magsayang.
Kasi bawal, haram sa atin na tayo ay baga kakain tayo tapos kukuha tayo ng pagkain, sobrang dami, hindi naman naubos, nasisira lang. Kung nagluluto tayo ng sobrang dami, hindi naman nakakain, nasisira lang. So luluto lang tayo o kukuha lang tayo ng pagkain, yung kaya lang nating kainin, ubusin. So yun. Kasi sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya gusto yung mga taong nagsasayang. Hindi niya gusto yung mga taong nagsasayang. So mayroong mga pagkain na ipinagbabawal si Allah subhanahu wa ta'ala. So sino makapagbigay ng isa sa mga ipinagbabawal ni Allah? Sana yung PIG. Ano bro? Sana yung PIG. PIG? Ano pa? Buhaya. Yung buhaya, merong ano diyan, merong ano mga ulama diyan. Ano pa? Ahas. Okay? Kalb, aso. Ha? Palaka. So ngayon tingnan nyo, makinig kayo. Ito yung aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sabi niya, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. Ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ito ni Allah subhanahu wa ta'ala suratul Ma'idah sa ayat 3, sinabi niya, ipinagbabawal sa inyo. Makinig kayo. Kasi mahalaga ito, kasi palagi tayong kumakain mahilig tayo sa pagkain. Yung tao, mahilig kumain. Ha? Pakinggan nyo. Pinagbabawal sa inyo ang patay. Pinagbabawal sa atin yung patay. Hayop na patay, ipinagbabawal sa atin. Waddam, at ipinagbabawal sa atin yung tinatawag na dugo. Kasi ang mga Pilipino mahilig sa dugo, bro. Yung barbecue sa Maynila, nakikita sa Pilipinas, sa Mindanao, wala ko nakita. Yung sabi yung pinato yung dugo, di ba? Tapos hiwain yan, tutuhugin, tapos i-barbecue. So bawal yan. Pati yung dinuguan. Yung dinuguan, bro. Tapos pang partner sa puto. Allahu Akbar. So, ipinagbabawal yan sa Islam. Sampay na. Sapagkat ang dugo, unang-una ipinagbabawal ito ni Allah at na-research ng mga doktor. Maraming pag-aaral dyan na ang pagkain ng dugo ay nakakuha mo yung sakit na nandyan. Kasi dyan dumadaloy lahat. Nandyan sa dugo lahat ng sakit. Mga mikrobyo nandyan lahat sa dugo dumadaloy. Kaya ganun na lamang ang pagbabawal sa atin ng Islam o pinagbawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walahmul khinzir. At ipinagbabawal sa atin ang pagkain ng baboy. So bawal sa atin ang pagkain ng baboy. So, kung ikaw ay balik Islam at di ka pa nakapagbakasyon pagdating mo doon, ay pigilan mo na yung pagkain ng baboy sapagkat ito ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagkain ng baboy nakakahina ng pananampalataya. Nakakahina ng pananampalataya. Pinapatay niya yung iman mo. Pinapatay niya yung iman mo. So, malinaw? So, tsaka, sa pag-aaral, kung pupunta ka sa ospital, may sakit ka ganyan, ang palagi pagbabawal sa ng doktor ay huwag kang kumain ng baboy. Huwag kang kumain ng baboy. Ito yung pinagbabawal. Kasunod, wa ma uhilla li ghairillah. At kung ano ang kinatay na inalay dun sa liban pa kay Allah. Like for example, may pista.
Tapos kinatay yung kinatay, yung hayop na yun, yung baka na yun, pwede naman kainin, di ba? Pwede naman kainin ang baka, di ba? O kambing, manok. Pero kinatay doon bilang pag-alay doon sa kapistahan. Yun ang haram. Ha? So kung inalay mo doon, sa kapistahan na yun, kung sino yung siniselebrate doon, ito ay bawal nating kainin. Bawal nating kainin. Bawal wala kayo pumunta ng pista. Bawal, malinaw. Bawal ng pista. Ito ay haram sa atin. No? Kasunod, wal mukhaniqa. Alam niyo yung mukhaniqa? Yung tawag dito. Yung pinahirapan. Yung namatay sa... Torture. Yung pinalo. Pinalo, kinuriente. Torture. No? Yung... Hindi siya namatay sa gilid. Yung Yung pinukpok. Yung namatay sa pahirap at namatay dun sa pagpukpok. Di ba meron sa atin pinupukpok? Meron din sa atin kinukurinti. Di ba? Yung kalabaw nga, kinakikita ko kalabaw, pinapalo yung ulo. Allahu Akbar. Minamaso. Hanggang sa mamatay. sadista niya. Subhanallah. Walang awa. Wan natiha. Ibig sabihin ng natiha yung namatay sa yung natiha yung namatay sa pakikipag yung naglaban sila. Tapos nakuan na like for example, meron sa inyo nagpapasabong ng kalabaw. Tapos namatay yung isang kalabaw. Bawal kayo ninyo, haram. Una-una, yung pasabong, haram. Yung paaway ng kalabaw, ano pa mang hayop, haram yun. Kasunod, namatay doon, namatay yung kalabaw o manok, tapos, namatay doon sa, nag-away sila, bawal kainin yun. Pero kung tawag dito, kung naghihingalo, tapos may buhay pa, naabutan mo siyang ginilitan mo siya, kinatay mo siya, pwede mong kainin yun. Basta, pagkatay mo, bismillah, Allahu Akbar. Hindi yung pagkatay mo, para doon sa baliti. Ba yung baliti? Kinatay mo. Para doon sa tampak. Hindi pwede. No? Pwede yun. Para sa manok na pula. At saka yung mga nabigti. Alam mo yung nabigti? Yung mga nabigti. Lima na lang, nabigti siya, pero nabuhay pa, naabutan mo doon, ginilitan mo, kasi buhay pa, walang problema. At yung mga kinagat ng mga hayop, like for example, kinagat ng mabangis na hayop. Tapos, nakita mo, napatay na. Hindi mo ito pwedeng kainin. Hindi mo ito pwedeng kainin. Pero pag nakita mo, naghihingalo, ganyan, may buhay pa, pwede mo siyang katayin at kainin. Ang binom ng ustad, Baka may rapis. may rapis na yun, may poison na yun. Ha? Kung nag-alilangan ka, huwag mo nang kainin. Halimbawa, Ustad, mga ngaso magkakuha ng ibon. Walang problema kung yung aso mo ganito. Kasi pwede sa atin kainin yung kinuha ng aso. Pero kailangan may kondisyon yung aso na yun. Kailangan, muallim, ibig sabihin tinuturuan mo paano mangaso. Halimbawa, kaya kung namatay na, hindi mo For example, ganito din, tinuruan mo mangaso, di ba? Pero, hindi mo siya inutusan. Hindi ka nakapagsabi ng bismillah. Tapos, pumunta lang siya, wala kang pahintulot, kumuha lang siya doon. Hindi pwede yun. Kung patay na. Pero kung meron gano'n pa, katayin, walang problema. Pero kung nangaso kayo, nangayam sa Bisaya, tapos sabi mo, yung aso na yun is, tinitrain mo. Dito niya kagatin, di ba? Hindi niya papatayin. Or kahit namatay na, basta kinuha ng aso ay pwede mong kainin. Kasi bakit yung aso mo ay nakatrain? Malinaw? Dito tapos lumipat siya doon. Imatay ka. Ay, marami.
Sino yung patay sindi? So, wama dubiha ala nusub. Kung ano din ang kinatay dun sa mga inalay. Inalay sa tampat, inalay dun sa pulang ilog, inalay dun sa pink na ilog, inalay dun sa malaking punong kahoy, inalay dun sa mga barahala. Tinamaan ng nuno. Hindi pwede yun. Dun sa tirahan ng mga nuno, inalay mo dun. Hindi pwede yun. Okay? Haram yun. Basta inaalay. Hindi pwede. Inaalay pa. May inaalay pa. Hindi ko makikaw na problema. Kabilang din sa atin, bawal natin kainin. May mga tao kasi na may buhay silang hayop. Tapos kukuha sila ng part na ng hayop. Buhay pa yung hayop ha? Hindi pa nila kinata yung hayop, kinain na nila yung part. Pwede ba yun? Hindi. Hindi pwede kasi hindi pa nakatay yung Maluto eh. dapat hindi kinata yung Inilaw na yun. yung hayop na yun. So kailangan katayin mo na bago ka kukuha ng tenga. Kasi sa Pilipino, kakatayin na yan. Lalo na sa mga doon sa amin, kakatayin yung mga hindi Muslim. Kakatayin na to bukas. Kukunan na ng tenga. Ha? Yung pagkuha ng tenga, haram yun. Pinapahirapan mo yung kinakatay mo. Ha? Isipin mo, kung ikaw yung tatanggalan ng tenga, anong mangyari? Ha? Inshallah, pag-aralan din natin kung paano magkatay. Nang malaman natin yan, inshallah. So dito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi dito, ito'y inulat ni Abu Daud, an Abi Waqidin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a min al-bahima wa hiya hayyatun fahiya maita. So, hadith na ito tumutukoy na kung sino man ang kinuha niya yung part ng hayop na buhay, kinuha niya. At kinain niya, kinuha niya yun, yung part na yun, kinuha niya yun. So ito ay kabilang sa mga, ang hatol niya ay, ito'y patay. Kasi bakit? Hindi pa nakatay yung hayop na yun, kinain na niya yun. So bawal yun. At, وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْمَيْتَ السَّمَكْ وَالْجَرَادِ. So, may exemption. So, kung ano man ang namatay dyan sa karagatan, kasi yun ang hadith, pwede niyong kainin kung ano man ang nandyan sa dagat na yan, at kahit pa makikita kayo ng patay na nandyan. Patay na, hayop ng dagat, pwede niyong kainin. No? So, pwede natin kainin ang mga samak, mga isda na namatay na. Okay, kasi subhanallah, kung buhay yung isda na pwede lang natin kainin, subhanallah, dapat doon pa lang tayo sa paghuli, doon na tayo, nakaabang na tayo para makain natin diretso habang buhay pa, di ba? So, malinaw ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pwedeng kainin ang dalawang patay. Wa uhillat, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa uhillat lakum maitatan wa daman. Fa ammal maitatan, pwede sa inyong kainin ang dalawang patay. So tinutukoy dito, ito yung itong pagkain. Pwede natin kainin. Ang una ay falhawt. Ibig sabihin, itong mga hayop sa dagat. Pwede natin kainin kahit pa ito ay patay na. Okay? Wal jarad. Anong jarad? Yung tipaklong? Pwede natin kainin yun. So liban pa dun sa tipaklong, bawal natin kainin yun. Example, yung batod. Ano ba yung sa Tagalog yung batod? Yung batod yung sa lubi, sa niyog. Yung uod na puti. Bawal sa atin yun. Bawal sa atin yun. Uod. Bawal sa atin yun, mga kapatid. Kung kumakain ka ng ganun, bawal yun, ha? Bawal na sa atin yun. Ngayon, yung ano pa? Umuod sa dagat ito. Ha? Pag naubos na yung pag naglulutay na, di ba may nagano doon na malilit na Nasa dagat yun eh. Nasa dagat yung sasing sa amin yun. Pero pag kinain mo yung para kang isda, kasi pagkain sa isda yun eh, yung namimimit na kinukuha namin yung ginaganyan sa isda, ginaganon. Pain. Diba? Ano na sa regular sa patapos sa isda na napatay?
Kahit lumulutang ng isda na patay. O, kahit lumutang na, basta pagtingin mo, pwede pang kainin. Bago pa. Kainin mo, pero kung yung lumutang na isda is nakakahilo, isa po, butiti. Bali na. Butiti yung lumutang, tapos hindi ka marunong kumuha nung ano niya, yung nakakahilo, huwag mo nang kainin yun. Kakasama mo. Huwag lang subukan. Ha? Ipinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkain sa lahat ng pagkain na nakatira sa dagat, liban lang sa mga nakakalason. Ustad, dagat lang ba? Ustad, di ba pwede sa ano? Kumbaga sa mga river? Sa lahat ng tubig, river. Pwede river. Gusto mo talaga. Ngayon, ang pangalawang hadith sinabi niya, wa ammad daman falkabidu wattihal. So pwedeng kainin natin yung atay. Di ba yung atay? Parang dugo yun. So yun ang pwede natin kainin, yung atay at saka yung Bawal sa akin yun, Ustad. hindi naman dugo yung bituka, yung ano, yung baga. Baga. Ay, yung puso, Ustad. Di ba may puso pa? Maliit. Pwede ka, hindi naman dugo yung puso eh. Yung parang dugo, yung atay ng hayop at saka yung baga. Yung paka, Ustad. Yung pa. Ha? Yung iba kinakain yung paka. Pwede yan. Wala problema dyan. Saligan, masarap yun ang paka yung pinabalik-balik. Sali. Ha? Mark. Bay na siya. Gano ko. Pero ano, Ustad? Naka-live yun sa akin eh. So may katanungan kayo? Sa hayop, Ustad. Yung sa hayop. Ustad, yung sa hayop. Yung itlog niya, pwede pagkainin yan. Anong hayop yun? Ano, sa number 5 bro. Baka, kambing, kalabaw. Pwedeng kainin yun, basta na ganun. Katay na. Basta nakatay, pwedeng kainin. Ustad, halimbawa yung sa mga manok, Ustad, hindi ka naman alam na putis, Ustad. Papakano yun. Ha? Ustad, Ustad, yung sa mga manok, Ustad, di mo naman alam na putis yun. Laki yung... Wala na. Okay lang yun, Ustad. Kainin mo yun. So take note, example nagkakatay ka ng baka. Ngayon, nalaman mo, pagkahiwa sa tiyan, buntis pala. So una-una, ang hatol sa pagkakatay ng buntis ay haram. Hindi pwede. Kasi pinatay mo yung hindi maganda, patayin mo yung ano. Kasi meron. Ngayon, kapag nakatay na, okay lang yung ano. Pag nakatay na at nakita mo sa tiyan, merong laman ang tiyan. Ngayon, yung nandun sa tiyan, patay na, haram yun na kainin mo. Sir kung buhay. Tayin mo. Maliban kung katayin mo sa biling kainin. Patayin mo. Pero yung nanay niya, pwede kainin. Kung kaya mo kainin. Kainin yung laman dyan. Yung laman na yung maliit na bata sa loob ng tiyan. O yung nanay mismo. Yung ano yung? Yung halimbawa yung pag ginatay ko, di mo anak pala sa loob. Buntis yung bata. Yung bata, pag yung nandun sa, di bata yung baka na maliit sa tiyan or kambing, hindi mo, kapag patay na, hindi mo pwedeng kainin yun. Pero yung nanay niya, pwede. Yung nanay, pwede, walang problema. Kasi kinatay yung nanay. Oo. Yung buhay pa yun siya, katay mo. Kumbaga sa balat. So ito bro, take note. Makinig kayo. Makinig kayo. Sinabi dito, Bawal. wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafisqun. Ibig sabihin, ipinagbabawal sa inyo ang pagkain, ang tinutukoy dito ay yung karne, yung hayop, na hindi binanggit sa kanya ang Bismillah. So ang tinutukoy dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, ito yung mga kinatay ng hindi mga Nasara at hindi mga Hudyo. Ibig sabihin yung mga sumasamba sa, example, yung mga Buddhist, mga Hindus. Hindi ka pwede talaga automatic, hindi ka pwedeng kumain sa kanilang yung karne. Yung karne na pagkain nila, hindi ka pwedeng kumain doon kasi automatic yun. Automatic na yun. Kasi pinagbabawal sa atin ng Islam yun. Okay? Ay, sa Kristiyano, Ustad, ganun din ba? So ganito, makinig ka, inshallah. Sapagkat
ang pagkain nang hindi binanggitan ng pangalan ni Allah, ito ay marumi. No? Wa innahu lafisqun, ibig sabihin ito ay marumi. Okay? Ngayon, yung tanong naman ni Bro Isa, ito. Yuhramul aklu min al-dhabiha al-mushrikin aw al-majus. Mushrikin, yung mga nagsishirk. Okay, yung mga tao nagsishirk, nagtatambal kay Allah. At yung majus, yung mga majusi, yung sumasamba sa apoy. Wal murtaddin, yung mga lumabas sa nagmurtad anil Islam. Wa amma dhabihatu ahli kitab, pero ang katay ng mga ahli kitab, people of the book, ito yung Hudyo at saka Kristiyano, ay pwedeng kainin ang kanilang kinatay. Kung ang kinatay nila ay hindi inalay sa kanilang Diyosan. Ibig sabihin, yung binibinta sa palengke sa atin, sa Pilipinas, kita, taga-Pilipinas tayo. Hindi naman Muslim country doon. So, yung kinatay doon sa palengke, na alam naman natin na ito yung kinatay ng mga Kristiyano, at alam natin kung paano kinatay, nakita natin, alam natin yung pamamaraan nila. Walang problema. Kasi ginagawa nila, kinukurintin nila yung manok, pagkatapos kinakatay naman nila. Para humina, di ba? Pero hindi namatay sa kuryente. Sa kuryente lang, tapos kinatay. Okay, malinaw mga kapatid. So, ang kinatay ng mga Hudyo at mga Kristiyano ay pwede nating kainin. Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'amul ladhina utul kitab hillul lakum. Ang pagkain ng mga pagkain ng people of the book, sinabi ni Allah, ay pwedeng kainin. Malinaw ito. So dito tayo magtatapos sa hukmul luhumul mustawrada. So ito yung mustawrada, ibig sabihin panghuli ito. Ang mustawrada, ito yung ini-import. Ano ang hatol sa pag-i-import ng karne? So sabi dito, kapag nag-i-import ka ng karne, example sa Saudi, or sa lugar mo, or ikaw bibili ka mismo sa tindahan, yung karne na yun, import galing sa Japan. Japan galing, bro. Original yun. Wala namang Muslim. Hindi naman, wala na, baga, alam natin yung mga tao, hindi naman masyado maraming Kristiyano doon, di ba? Mga Buddhist, di ba? So ngayon, kung alam natin yung lugar na pinanggalingan na hindi naman Kristiyano at saka Hudyo, hindi tayo pwedeng kumain dun sa karne natin, hindi tayo pwedeng bumili. Bawal yun. Made in Japan is not. Pero pag yung ano na yun, yung karne na yun ay galing dun sa lugar na kung saan alam natin na ang karamihan dun, ang mga tao dun ay Kristiyano o mga Hudyo, ay pwede tayong kumain, pwede tayong bumili. So malinaw mga kapatid. So ito ay take note, ito ay sa karne lang. Baka hindi kayo bibili ng bigas. Galing Japan yan, galing Thailand. Hindi ako bibili ng bigas kasi ano dito? Yung karne. Ano ba, Ustad, corn beef? Corn beef na galing sa Japan, hindi mo naman, ang Japan naman hindi naman sila, malinaw naman sila, hindi naman sila hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Pero kung alam mo, yung na-import mong pagkain is galing sa lugar na kung saan ay mga Kristiyano ang nanirahan doon at mga Hudyo, pwede mong kainin yun. Hudyo at Kristiyano lang. Basta ito ay naugnay sa mga karne lang, ha. Pero yung mga kulay, mga iba pa man, pwede yun. Walang problema. Okay? So, wag lang karne. So ito sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum. Al-yawma, sa araw na ito ay pinahintulo sa inyo mga maiina, mga malilinis na pagkain. Wa ta'amul ladina, at ang pagkain ng mga people of the book, ang mga Kristiyano at mga Hudyo ay pinahintulot sa inyo. At pinahintulot din sa inyo na asawahin ang kanilang mga babae. Pero may kondisyon, inshallah, pag-usapan natin yan sa susunod. Kasi kung pag-aasawa ng pag-uusapan, parang gising nag-iis kayo. Sallallahu alaihi wasallam. May tanong pa? Ano pag balot, pwede kainin? So, Hindi pwede. eto, pagbalot,
halos lahat ng mga scholar na pagkasunduan na ang balot ay hindi pwedeng kainin. Ito ay ipinagbabawal. Pero kung Pinoy, pwede lang. Pinoy, wala problema. Pag 60 days, pwede naman siguro. Pag 60 days, basta halos lahat ng ulama, ito yung pinagbabawal. Okay? So, pag sinabi, Hindi ba nakasalanan yung nagtitinda? siyempre kung alam niya bawal, pero kung nagbibinta Kristiyano naman, hindi naman niya alam yung batas ng Pero Islam. pag muro, Ustad, Pag di pa genuine. Palalahanan mo siya. Habang nagdadrive ka ng tricycle, ladaan mo. Kung kaya mong sabihan, bawal yung magbinta ka ng balot. Pinoy lang, okay lang. Paano ko sumabat na ako? Huwag mo pakialam buhay ko. Sabi ko nga, kung kaya mo lang. Pero kung hindi mo kaya, baka may 45 yun, oh. May balot ka, pero may 45 silalim. Patay ka. Balik ka naman, tala ka ng garang Gara na gubar. So yun na lang, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alam, may pakakatan Okay, tapos ng live. Okay na. Tanong-tanong tayo. Assalamualaikum sa kayo. Ewan ko, live pa siguro. Alis po yung mamay. Okay na. Sasira yung cellphone mo lang, basag bro. Basta kaya.